Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos da Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Nasa akin na ang kondisyon ng puso ko mula pagkabata, ngunit hanggang sa umabot ako sa edad na 50 ay na-diagnose akong may myocarditis. Dahil sa pagkadismaya, nanalangin ako sa Diyos na gumaling, at habang nananalangin ako, naramdaman ko ang init na kumakalat sa aking katawan. Sa sandaling yon, alam kong nasagot na ang aking panalangin, at ang pagsusuri ng doktor pagkaraan ng ilang araw ay nakumpirma na. Agad akong inalis sa gamot, at bumalik sa normal ang buhay ko. Gayunpaman, pagkaraan ng mga isang taon, nagsimula akong magkasakit muli. Muli, nanalangin ako sa Diyos, sa pagkakataong ito ay humihingi ng kagalingan na magtitiis ng walang katapusan. Muli, sinagot ng Diyos ang aking mga panalangin, at sa sumunod na 10 taon, napanatili ko ang isang normal na pamumuhay. Pagkatapos ng 10 magandang taon, gayunpaman, nagsimula akong lumala kaysa sa naramdaman ko, at sa pagkakataong ito, nagpasya akong sundin ang rekomendasyon ng doktor na maglagay ng pacemaker. Ilang linggo bago ang operasyon, napakasama ng pakiramdam ko kaya tumawag ang asawa ko ng ambulansya para dalhin ako sa ospital. Sa ospital, maraming pagsusuri ang ginawa sa sumunod na 4 na araw upang matukoy kung ano ang dahilan ng pagkawala ko ng malay. Ang mga kawani sa ospital, na hindi matukoy ang sanhi ng mga blackout, ay nagpasya na dalhin ako sa ibang ospital upang masuri ng isang cardiologist. Nagpasya ang cardiologist sa ospital na yun na ilagay ako sa isang medically induced coma para mas maraming pagsubok ang maisagawa. Sa sapilitan na estado ng kawalan ng malay, pagod na pagod ako sa pagpupumigla sa bawat paghinga kaya nagpasya akong sumuko at iwan ang aking katawan. Habang nagsimula akong humiwalay sa aking katawan, naramdaman kong nagpupumilit na mapanatili ang isang koneksyon sa aking kamalayan. Habang tinatanggap ng aking katawan ang hindi may iwasang pagkamatay nito, gayunpaman, sa kalaunan ay sumuko ito sa paglaban sa aking pasya na umalis, at sa puntong yun ay nagsimula akong malayang tumaas sa itaas nito. Malaya mula sa kulungan ng corporeal na bilangguan, nagsimula akong makaranas ng kagalakan at lubos na kagalakan na binibigyang diin lamang ang kaibahan sa pagitan ng aking euphoria at ang pagkatarantang kalagayan ng mga kawani ng ospital habang galit na galit nilang inaasikaso ang aking katawan. Pagkatapos ay tumingin ako sa itaas at napansin ang isang kislap ng pinakakaakit-akit na liwanag, na tila lumalaki sa laki sa bawat lumilipas na sandali. Habang itinuon ko ang aking atensyon sa nakakabighaning makalangit na liwanag na yon, ang buong mundo ko ay naging liwanag habang nilalamon ako ng mga kumikinang na punto ng liwanag. Habang ang liwanag ay lumaganap at bumabalot sa aking pagkatao, para akong niyakap ng pinakamalalim, dalisay, at kahangahangang pag-ibig. Biglang, natagpuan ko ang aking sarili na nakatayo sa isang lugar na parang tunay kong tahanan, isang lugar kung saan naramdaman kong tunay akong kabilang. Nadama ko ang lubos at makapangyarihang koneksyon sa lugar na yun, ang lugar na tinutukoy ko ngayon bilang langit, na ang aking kaugnayan dito ay tila higit pa sa pinakamalalim na espiritual na koneksyon na nadama ko sa Diyos sa aking buhay bilang tao. Ipinaramdam sa akin ng langit na para akong bahagi ng isang bagay na higit sa aking sarili. Para bang ang pakiramdam ng pag-aari na hinahanap ko sa buong buhay ko ay sa wakas ay natagpuan ako at naging bahagi ko. Bigla, nagsimula akong marinig ang hindi mabata na hiyawan ng 1 bilyong tao na nagdarasal. Pakiramdam ko ay sisabog na ang utak ko sa ingay ng kanilang pagsamba at papuri sa Diyos. Ngunit sa biglang pagsisimula nito, huminto ang tunog. Noon ay bigla kong nasumpungan ang aking sarili sa ibabaw ng isang edipisyo, na nakatingin sa isang pagtitipon ng mga tao malapit sa isang napakalaking lungsod. Habang tinitingnan ko ang karamihan, naramdaman kong pinasigla ng enerhiya ang aking buong katawan, na nagpapadama sa akin na mas konektado sa lahat. Nakalanghap ako ng bango na parang honeysuckle noong tagsibol, ngunit ang bango nito ay napakalakas na matitikman mo rin ang matamis na pabango nito. Steven, pansinin mo ang lahat ng nakikita at naririnig mo, narinig kong sabi ng isang boses habang nakatingin ako sa lungsod sa ibaba. Nakapagtataka, ang mga pader na bumabalot sa lungsod ay nagpatuloy ng milya-milya at kasing taas ng mga ito. Mula sa mataas na posisyon ng pagiging milya-milya sa itaas nito, nakita ko na ang lungsod ay napakalaki at walang alinlangan na mas malaki kaysa sa anumang makalupang lungsod. Nang tingnan ko ang tanawin sa labas ng mga pader ng lungsod,
Nakita ko ang mga tao at hayop na naglalakad sa mga daanan sa loob ng malalawak na patlang na nilagyan ng mga bulaklak ng napakagandang kagandahan. Steven, tandaan mo lahat ng nakikita at naririnig mo. Narinig ko ulit ang boses. Pagkatapos ay nakita ko ang mga taong mukhang malusog, masaya, at bata, na lumalabas sa isang bukas na tarangkahan sa labas ng lungsod. Steven, pansinin mo ang lahat ng nakikita at naririnig mo. Narinig kong paulit-ulit ang boses sa ikatlong pagkakataon. Pagkatapos, mula sa grupo ng mga tao, lumapit sa akin ang aking ama at ina. Nakangiting ipinakita sa akin ng aking ama ang kanyang mga kamay at nanginginig. Lahat ng kanyang mga daliri upang ipakita na sa langit, nasa kanya ang lahat ng kanyang mga daliri. Kabilang ang mga nawala sa kanyang buhay sa lupa ay dumating pagkatapos ng aking mga magulang, tulad ng ginawa ng marami sa aking mga tiyahin at tiyuhin, kabilang ang mga hindi ko inaasahang makikita sa langit. Nakita ko ang isang tiyuhin na nagpakamatay, isang tiyuhin na nahihirapan sa pagkagumon, at isang tiyuhin na, habang nabubuhay, ay may nakita akong isang tao sa Earth na alam kong may mga taong kilala ko at kung kanino hindi ko alam, at ang mga taong iyon na may mga mensahe na gusto nilang ihatid sa akin sa mga taong kilala ko na nabubuhay pa sa Earth ay hindi naging makabuluhan sa akin, ngunit sa mga taong nakatanggap sa kanila, lahat ng bagay ay nakita ko ang aking matalik na kaibigan, na pinaslang, malusog at masaya, at muling nakipag-isa sa kanyang pag-ibig sa kanyang buhay na nauna sa kanya, na iniwan siya sa lupa na nalilito at nabalisa. Ang pagpupulong sa mga taong iyon ay nagpatunay sa akin at sa iba na ang biyaya ng Diyos ay nagpapatawad sa lahat ng kasalanan, at pinatunayan din ito ang katotohanan ng paniniwala na tayong lahat ay konektado sa antas ng Espiritu. Ang mga yakap na natanggap ko mula sa mga tao ay pumupuno sa akin ng kagalakan, init, at pagmamahal, at ninais kong manatili doon kasama sila magpakailanman. Gayunpaman, hindi ako pinayagan sa loob ng mga pader ng lungsod sa panahon ng karanasan sa NDE, dahil hindi pa ito ang oras ko. Steven, kailangan mong bumalik. I have work for you to do, narinig kong sabi ng isang boses bago ko naramdaman ang pagbagsak ko. Sa aking pagbagsak, ang liwanag at init ng lungsod ay lalong lumalayo, at ilang sandali lamang, nang ako ay tumigil sa pagbagsak, natagpuan ko ang aking sarili sa isang rehiyon sa pagitan ng mga mundo, isang kaharian ng lubos na kadiliman. Steven, tandaan mo ang lahat ng nakikita at naririnig mo, ulit ng boses. Pagkatapos ay natagpuan ko ang aking sarili na nakasuot ng isang hospital gown at nakalutang sa itaas ng sahig sa isang nakahiga, ngunit alam ko na ang silid na may mahina, humihina, at kumukutitap na liwanag ay hindi isang silid sa anumang ospital. Ang silid, na may matibay na dingding nito na walang mga bintana o pasukan, ay mas parang isang bilangguan. Sa domed space na yon, naramdaman kong parang may hindi nakikitang puwersa na pumipigil sa aking paggalaw, na nagpapahintulot sa akin na ilipat lamang ang aking ulo at leeg. Habang iniskan ko ang aking paligid, nakita ko na ang silid ay, sa katunayan, isang kuweba, ngunit hindi katulad ng anumang kuweba na nakita ko noon. Ang kuweba, na may mga dingding na tila inukit na milenya na ang nakalipas at mula noon ay nagsuot na ng makintab na kinang tulad ng onyx, ay tila natatakpan ng isang alien script. Pambihira, ang script ay patuloy na nagbabago gayunpaman, at mula sa pinakatuktok ng 15 talampakan na pader, ang mga linya ng script ay lumitaw na parang isinusulat mula kanan pa kaliwa. Ang nakumpletong linya ay lilipat pababa upang magbigay ng puwang para sa isang bagong linya ng script na maisusulat, at ang mga linya ng script na umabot sa ibaba ng dingding ay tila nawala sa sahig. Ang bawat karakter ng script ay kulay pulang dugo, kumikinang na parang hot-forged na bakal. Napagtanto na ako ay nasa isang lugar ng kadiliman at kasamaan. Ako ay nabalot ng takot at desperadong lumaban sa mga puwersang pumipigil sa aking paggalaw upang tumakas sa malamig at nakakatakot na silid na iyon. Tapos, parang out of nowhere, biglang sumulpot sa kwarto ang pinakagwapo at walang bahid dungis na lalaking nakita ko. Sa kanyang walang kamali-mali na ayos, maitim, makinis na buhok sa likod, malinis na ahit na mukha, at tansong kutis na pumupuno sa kanyang maitim na mga mata. Ang kanyang hitsura ay kapansin-pansin at kaakit-akit na hindi ko maalis ang aking tingin sa kanya. Sumagi sa isip ko na tinitingnan ko mismo si Lucifer, na nagpapatunay na sa katunayan ay napunta ako sa impyerno. Sa mga kamay ni Lucifer na tiniis ko ang pinakakasuklam-suklam na pagpapahirap at pagpapahirap, na nagbawa sa akin sa punto ng lubos na kawalan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa.
Ang mga damdaming naranasan ko sa langit at impyerno ay ibang-iba, gayunpaman ang parehong mga karanasan ay pantay na totoo sa akin. Nagising ako pagkatapos ng 2 araw na nasa isang estado ng medically induced coma. Natanggap ko ang operasyon para itanim ang kaliwang ventricle assist device. Ang aking kalusugan ay mas mabuti ngayon pagkatapos matanggap ang implant, at mas mabuti ang pakiramdam ko kaysa sa naramdaman ko sa mga nakaraang taon. Ang pagdalaw sa langit at naranasan ang banal na pagmamahal ay nagkaroon ng malaking positibong epekto sa aking buhay. Nais kong tapusin ang aking account sa pamamagitan ng pagsasabi sa mambabasa na anuman ang iyong pinagdadaanan sa buhay o kung gaano kasama ang mga bagay, kung naniniwala ka sa Diyos at ipaubaya ito sa kanyang mga kamay, ang mga bagay ay palaging magiging mas mabuti.